This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. Cripsilog. 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 Hello, welcome Weepers. This is Cripslug. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Thursday. Here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real-life experiences. So, good morning. Sa Thursday, tuwing Thursday, tayo ay nagbabasa ng mga stories na pinadala ninyo, guys. Correct. Di pa natin binubuksan to, so hindi natin alam kung anong laman. At madalas may nakaka-trigger nga, kagaya last week. So, sama-sama nating harapin ang ating mga triggers. Yeah. Okay, so before we start, gusto ko lang magkwento. Medyo Hmm. nakakatakot akong event na nangyari Hala niya. last week. Hmm. Ay, nung weekend lang neto. Kasi nasa Pampanga kami and then nag-Airbnb kami doon sa may Clark. Hmm. And ang madaling araw na noon, alas 4 na ng Hmm. AM. Tapos nagising kami kasi may nagdo-doorbell. Hala. Tapos yung doorbell niya, hindi yung sunod-sunod. Hmm. Kasi magdo-doorbell siya ng isa. Tapos after a few minutes, magdo-doorbell siya ulit. Hmm. Tapos after a few minutes, siguro mga nakalima siyang ganun. Alam mo yung, ano ba to? Dumadaan-daan siya, tapos magdo-doorbell, ganun. Hmm. Kinabahan na ako, natakot na ako kasi, shit, paano pag nakapasok to? Yung lock pa naman nung pinto. Ano siya parang condo kasi siya. Yun. Hmm. So, syempre maraming units. Hmm. Yung lock kasi din ng pinto, yung code siya, parang Starbucks CR, yung 1, 2, 3, 4, Oh. hashtag, ganun. So parang, shit, iniisip ko, paano kung nakita niya to? 'Di ba? Through iLogger, ganyan. Tapos pasukin kami doon sa loob. Medyo kinabahan na ako. Parang iniisip ko na magtago na lang ba sa CR, ganun. Kaya lang, mas nanaig yung antok ko. Alam mo yung... Tinulog Kasi- mo talaga. Tapos inaantok ako, tapos biglang narinig ko, shit, nag-doorbell na naman. Although kinakabahan ako, pero napapapikit pa din ako. So parang, sa bagay, pag naman nakapasok na siya dito, tapos anong magagawa ako, di ba? Eh di patayin nyo na lang ako. Oo. Ganon. Saan to? Patayin niyo, oo. Pero, ganun ba? Sinabi naman namin doon sa may-ari, sabi nila, baka ano lang, baka nagkamali lang. Wrong unit, ganon. Nangyayari din naman yata yun, no? Nangyayari din ba yun? Kunyari sa'yo ba? May na wrong unit ba sa'yo? Hindi naman. Wala. Wala? Okay. Hmm. Sige. Pero yun, medyo Sige. kinabahan lang ako ng very light kasi shit, bakit may nagdo-doorbell ng ganitong araw? Or sure ka bang tao yun nagdo-doorbell? Ay, yun What? nga eh. What if? Diba? Tapos pansin mo si management may nakareding sagot. Ay! Ibig sabihin, hindi ka ang unang nagreklamo. In fair, may narinig nga din akong, I'm not sure kung umiyak ba yun. Yung howling ba tawag doon? Yung nananangis. Paano? Ang pangit. Falsetto. Pero ganon. After nung last doorbell niya, parang biglang, parang umiiyak. Pero ganon nga. Ganon. Ganda ng harmonization natin dun. Oo, winner, diba? I'm glad na buhay ka pa kasi paano ako mag-episode today? Ikaw pa naman toka today. Pag namatay ka doon. Bala ka. Pag namatay ka doon, biglang puro slides muna. Kasi anong gagawin mo? Diba? Parang, ay naku Gideon, ngayon mo pa talaga pinili. Sorry na ha. Sorry daw. Kung kailan ikaw ang toka sa research, style mo Tsaka rin mo i-check. Tsaka mo i-chempo. na mapatay. Oo. Charot Diyos ko. lang. Ayan. So, yan ang aking sharing for today. Oh my God, that's so scary. Ayan. Mag-ES muna tayo. Sige Sabi ni Dennis, aminin ko, ngayon lang ulit ako nakanood ng Cripsilog and I can't take my eyes off Gideon. Ay! Parang mas
Nabasa na ba yata ito? Ano Inulit na ko ba lang. sa top? Ulit-ulit ka. Gusto mong basahin yan. Hindi, akala ko kasi. By the way, nice F. Sige, Ano sige. kaya- Tuloy mo na. Naiya ako. So Titanic pala to. Ah, Ayun, nabasa na pala to. Oo. Saan pa ba? Shoutouts? Si Adi na may bagang na 3 anesthesia. Tama ba yon? Nabasa na ba yon? Hindi pa ata. Naka-3 anesthesia na sa akin yung dentista pero ramdam ko pa rin yung pain. Turns out yung paa ng ngipin ko was pahok sa tusok sa laman. Wasak gums ko. Parang nabasa na rin yata to. Ay, Adi. After mahila yung ngipin. Pero ayun. So yun lang pala. Wala na pala tayong ES. Ay hindi. Shoutout ba? Sa keep ba? Meron na din. Shoutout. So shoutout mamaya na lang. Mamaya na. Sige. Magbabasa na ako. Magbasa ka na muna kasi kakain ako. Sige. Yan. Pahinga ka na muna. You deserve it. Okay. Hello, G-Boys. Codename, Cerulean Sashimi. Unahin ko na ang codename ko. Please call me Cerulean Sashimi. Disclaimer then, medyo long ito. Well, sanay naman na siguro ako sa mahabang letter anyway. I have been listening to your podcast few years back. And to be honest, you are the reason why I kept my Spotify subscription going. Oh, grabe. Oh, Spotify. Grabe naman kayo. I work for one of the major banks based in US. And you have kept me company during lockdowns. And now that we are on hybrid setup, kayo pa din ang kasama ko when I'm on WFH or work from home. Aliw na aliw ako sa mga hirit nyo every time. So ito na mga sir, I've been on work from home during Thursdays and Fridays every week. And to give you a background, I live in a small apartment here in the metro. Up and down naman yung unit ko, facing the main road of the subdivision. Since summer, medyo mainit mag-work since nasa room ko sa taas yung AC. Kaso nga, inaakit ako ng bed kapag work from home. So not a good idea to work sa bedroom. Tama nga. I have a nice hefty office setup downstairs so dun ako talaga nag-work. My shift starts at 8 p.m. Manila till 5 a.m. Since summer, I kept my door and my windows open kahit madaling araw since safe naman. That's what I thought. Oy. Super puzzled lang ako kasi every 3 a.m. Manila time, lagi na lang may weird na nangyayari sa akin. One more night, around 3 a.m., last break ko sa work while listening sa podcast nyo. I had to pause sa podcast nyo kasi may biglang tumawa somewhere. It sounded as if tawang demonyo. I kept my cool and brushed it off, tas few seconds biglang naulit. I was trembling hard kasi hindi naman to normal sa akin ang matakot. I looked around my workstation and around the only one lying around is my poodle named Hershey and she was asleep. Hershey's. Nanginig ako sa takot. Sabi ko, shoot ano yun? Sabi ko, don't tell me may tao sa labas. Mas creepy yun. So ayun, when I looked sa window, fuck shit. Guess what? May lasing palang tumatawa. Puta yung takot ko. It's a prank pala. Sakit sa bangs. Yung takot na ako, puta lasing lang pala na tumatawa. Ba't ba naman kasi ganun sila tumawa? Pwede naman tawang pa-sweet lang. Tawang Diablo talaga. Paano ba yung tawang Diablo? Di ko alam kung matatawa ako o sa sarili ko o may inis. A few weeks passed, ito na naman, work from home na naman ako. So same thing, same setup, open yung windows ko and yung entrance kasi ng apartment ko is not a door. More like metal roll-ups. Yung normally nakikita sa stores na hinahatag pababa to close. Lakas maka I Am Legend the movie. I only have a sliding door pag nakataas na yung roll-up ko. So I left it open and yung sliding door lang yung naka-close since mainit nga, summer eh. Same time around 3 a.m. na naman or so, I was reviewing my work documents, same old 9 yards for workload. May nadinig na naman ako. Parang kadenang hinihila. So ito na naman siya ako, nabaliw na sa takot ko. Hindi ko alam gagawin. So may nakita akong something. Pag may nakita akong something, I have a baseball bat sa tabi ako in case may something weird or anomalous na magaganap. I slowly walked to the sliding door and slowly sinilip ko what's that thing I heard. And shit, shoota talaga. Kumapit kayo, G-Boys. Eto na nga. May nakawala palang aso na nakakadena. Napagala-gala sa show. Shit. Epic fail naman tong trembling ko. Fish tea kasi. Tigilan ko na siguro yung triple shot ko ng espresso everyday. Nagiging nervyoso ako. Pota, sinisi ko daw talaga yung kape sa kabaliwan ko.
Joke time na naman. Tawang-tawa lang ako sa sarili ko since second episode na to ng epic fail na takutan while working. So yan muna ang entries ko for now, mga epic fail na experiences. I have real creepy stories on my old haunted apartment na pinagtyagaan ko for over 4 years din, but that's for another story siguro. Thank you for keeping me company during the most antok and creepy episodes of my work from home every week. Gusto ko din yung productivity, bitches. Since productivity is one of our major metrics to work. Nakatulong ba kami? Maybe. May there be more blue bills in your wallets, hefty account balances, and more yummy ulams on your every meal. You are a great duo for those folks like me who hate the deafening silence during wee hours at night while working. Thank you for the joy and entertainment and the kind of kinky humor you brought. Ay! Sorry na pa. Ayun, may ambag na ako finally. I hope to hear this story soon or maybe by 2024 na siguro. Hindi naman. Yun lang po. Ciao. Sincerely, Sergian Sashimi. Maraming salamat, Sir Lilian Sashimi. Okay. Siguro, tigilan mo nga ang pagkakape kasi yun ang epekto niya sa'yo. Espresso ba naman? Pero, tigilan mo na rin siguro ang Cripsilog. Joke lang. Parang, one the reason din to para, kasi meron tayong experience na nakakatakot. Ang initial reaction natin is to wag i-check. And, yun, matatakot tayo. Kasi for good reason din naman na wag i-check, diba? Baka naman mamamatay tayo bigla doon. Pero good thing din na i-check kasi nga para alam mo kung ano ba talaga yun. Paano kung hindi naman pala yung inaakala mong, yun, tumatawang lasing lang pala, nakakawalang aso lang pala, ganun. So parang, na wrong unit lang pala. Ganun, wrong unit lang pala. Okay. Dapat chinek, diba? Kaya nakatakot din sumilip sa ganun. Mamaya. Tama. Nandun na pala siya. Pero, kung kakapakinig mo ng Cripsilog ay natuto ka maging paranoid for your own safety, di maganda yun, di ba? Kasi pag may narinig kang chain, ang una mong maisip, baka may serial killer sa labas or what. Yung tawang demonyo, at least, di ba? Di pala yun. So, tama, tuloy mo lang. Keep it up. Thank you, Sir. Thank you, Sir Sashimi. And another one. What's good, G-Boys? Tuna back at it again. Tuna back at it again for another kwento. Since kakatapos ko lang pakinggan yung episode 156 about scam, panahon na para ikwento ko itong scam entry ko. Medyo mahaba ito, G-Boys, so kapit lang. To start the story, nag-post ako sa Facebook Marketplace last October 2023. May binibenta kasi akong... Bakit? Wait. Wala pang October 2020. Ay, oo nga. Ako September naman, parang nag-iisip pa lang ako. Ano? Mali. baka last year. Baka last year. May binibenta kasi akong tablet worth 17,000. So, after kong i-post yung item na for sale, merong isang inquiry sa Facebook user na pangalanan nating Meraline. So, ito naging chat natin. Ayun ako, may usapan. Ikaw si Meraline. Ako si... sige. Ate. Is this available? Yes. Parang baliktad tayo. Parang ikaw si Meraline. Bakit? How much po last price, sir? Kunin ko na po agad. 16K po last price, ma'am. Hindi kaya ng 15K, sir. Kukunin ko na nga po agad eh. Sir pala. Sige, pero nasa office pa ako eh. Mamayang gabi, mga 7 p.m. pag uwi ko. Ipe-prepare ko lang yung item tapos ipapadeliver ko via Lalamove sa'yo. Okay lang ba? Okay po, sir. Okay. 15K. Nangyari yung convo namin 12 noon, which is lunch break ko sa office. Pero, G-Boys, after 20 minutes, nag-chat na naman si Meraline. Sir, hindi po ba pwedeng kunin ko na ngayon? Kahit ipabot mo lang sa mga kasama mo dyan sa bahay nyo para ma-deliver mo na. Ako na din magbubook ng Lalamove. I know. Ha? Sabi ko 7 p.m. pa ako available at walang tao sa bahay ko. Nasa office ako at ako lang ang magbubook ng Lalamove para maipa-deliver ko sa'yo. Ay, sige po sir, pasensya na. Pahingi na lang po ng full name, address at contact niyo sir.
At ID na din po para sa transaction natin later. Salamat. Binigay ko naman yung information. Ay, hindi na pala to, dialogue. Nako. Alisin mo yung emosyon. Okay. Binigay ko na naman yung information ko kasi nga via Lalamove yung transaction namin, G-Boy. So para na din transparent kami sa transaction. Lumipas ang ilang oras, around 6 p.m., kaka-out ko pa lang sa work at nagda-drive pa uwi nang biglang may tumawag sa phone ko. Ako naman si Lala mo. Ay, si Lalamove rider. Oh. Sir, eto po ba si Tuna? Lala Move po ito. Nandito na po ako sa tapat ng bahay niyo, sir. Hala! Hala, kuya! On the way pa lang ako sa bahay. Sinabi ko na sa buyer na ako na magbubuk pag uwi ko eh. Sige kuya, pauwi na din ako. Pahintay na lang po after 5 to 10 minutes. Pag uwi ko, I prepared the item since kanina pa nga naghihintay yung rider. So far, okay naman yung transaction. Tumawag pa yung buyer sa Lalamove at kinausap ako about sa transaction. Pero nagtaka lang ako kasi lalaki yung kausap ko. I thought babae si Marilyn. Pero inisip ko na baka asawa lang yun or account ng asawa niya yung kausap niya sa Facebook. At dahil laking kripsilog tayo, hindi tayo magiging tanga sa mga ganitong klaseng transaction. Bago ko ibigay sa rider yung tablet ko, syempre, hinintay ko muna yung payment na 15K. Pero habang naghihintay, nagulat ako nang bigla na lang akong binlock ni Marilyn. Kinabahan na ako agad, G-Boys. Bigla na lang ako napamura at sinabi sa Lalamove rider na, puta kuya, scammer to nakausap natin. Kaya pala nagmamadali. Scammer yan. Huwag mo na i-entertain yan, kuya. Maya-maya pa, tumawag daw yung scammer kay Kuya Delivery Rider at gusto daw akong kausapin. Ako naman, kinausap ko at eto naging conversation namin. Dahil lalaki ang kausap ko sa phone, pangalanan natin siyang si Tonying. O, ikaw si Tonying. Pangatlong karakter ko na to. Tangina ka, scammer ka ha. Alam ko yung bahay mo. On the way na ka man ngayon dyan, gago ka. Nagsend ako ng pera sa'yo, 13K, sinan ko sa asawa mo. Hala, ay ba't naging 13K? Okay. Hindi kasama yan nagulat lang ako. Okay. Ha? Anong 13K? 17K ang benta ko sa tablet ko. Tumawad pa nga kayo ng 15K. Gago ka, ikaw scammer. At anong pinagsasabi mong asawa? Wala pa akong asawa. Ikaw ang nang-block sa akin sa messenger. Tangina mo, pupuntang kita ngayon dyan. On the way na ako. Nagsend ako ng 13K, pagkatapos pinlock mo ako sa messenger. Sige, pumunta ka, gago ka. Matino ako nagbebenta dito, hayop kang scammer ka. Yan, end of conversation. Binagsakan. Sobrang kaba ko, G-Boys. Muntik na akong ma-scam. Sinabi ko kay Lalamove driver na scammer yung kausap namin at hindi yan pupunta dito. Ang kapal naman ng mukha niya. Siya na nga ng scam tapos siya papupunta ka sa bahay para magalit. Pero ito na nga, G-Boys. Ang plot twist ng 2023. Ready na ba kayo? Si Tonying. Totoong pumunta sa bahay ko dito sa Parañaque from QC. Ay! Hindi ko in-expect na pupunta. Galit na galit. Kumatok sa bahay namin. Tinahanap ako. May kasamang barangay tanod mula dito sa barangay namin mismo. Imagine yung takot at gulat din ng mga kapitbahay ko kasi halos 11 p.m. na nangyari to. After nun, nasa barangay na kami. In-explain niya yung side niya na may kausap siyang babae sa Facebook Marketplace na nagbebenta ng tablet sa kanya worth 13K. At ang pangalan ng babae na kausap niya ay walang iba kundi si Marilyn. My God. Wait, paano nangyari? Okay. Nung kausap niya daw si Marilyn, ang sabi sa kanya is asawa niya daw ako at ako ang magpapadala ng item sa kanya. Pero ang sabi ko kay Tonying, shit, parang naging middleman si Marilyn, no? So, totoo si seller, si buyer din. Pero ang sabi ko kay Tonying ay, si Marilyn, siya din yung kausap ko, nabibili ng tablet ko worth 17K. Pareho kaming nagulat ni Tonying. Sa side ko, si Marilyn ang buyer. Sa side ni Tonying, si Marilyn ang seller. My goodness. Pero pareho kaming biktima. Ang masakit lang, si Tonying nagbigay na ng 13K dun sa scammer na si Marilyn. Nagmumurahan pa kami ni Tonying sa phone at pinagbintangan namin ng isa't isa na scammer. Pero etong gagong Marilyn pa lang ito ang totoong scammer. Kung iisipin mo, sobrang talinong scam nitong nangyari sa amin. Kakaiba.
Kahit ako, walang idea nung una. Kaya pala hindi kami magkaintindihan nito, Nying. Hindi pala talaga kami ang magkausap. Kumbaga, may middleman sa pagitan naming dalawa na nagkokontrol sa amin, which is si Meralyn. PS, yung bank na madalas na ginagamit ng mga scammer ngayon is yung cash card ng Union Bank. If you guys remember, mostly ito yung pinamimigay ng ilang city government ng pandemic sa mga tao para sa ayuda. Isa itong reloadable card na may account number pero hindi required ang name at ibang information. So dahil doon, madali siya nagagamit for scam transactions. So yun lang, G-Boys. Sana nag-guess nyo yung scam story ko. Sorry kung medyo magulo at sorry na pahaba. Hanggang sa susunod, Tuna. Uy, Tuna, nag-gets natin. Ang galing. Oo, totoo ka doon. Medyo pinag-isipan tong scam na to. Oo, magaling. I mean, ano nga yung plot twist nga, no? Nung dumating talaga si Kuya at reklamo din. Turns out, biktima din siya. Just imagine kung paano sinet up yun ni Meralyn. So, ibig sabihin, nakahanap siya ng listing ng someone na nagbebenta, which is itong si Tuna, and nakahanap din siguro siya ng someone na naghahanap naman na mabibili. And nagpretend siya on both sides. Oo. Pero grabe, ang hirap i-organize nun. Ang hirap. Paano ka hindi malilito? Mga sasabihin mo, dapat coordinated. Yung gano'n. Ang galing So, medyo, kinausap ko muna si Sir. Ay, may nakita akong item. Hindi. Sige, may nakita akong item. iPhone. Tapos may nakita akong bibili ng iPhone. So, ang ginawa ko, kinausap ko si buyer na, may iPhone ako, ganito. Kinausap ko si seller, bibiliin ko yung iPhone mo, ganito. Oo. Imagine Tapos mo kung bahala napadala sa kanya yung 13K, di ba? Imagine mo kung napadala din sa kanya yung item, di tiba-tiba siya. Tapos kay Meralyn mapupunta yung item na doble-doble. My God. Shit. Yan talaga, no? Kapag yung ka-transact mo, ang nag-book ng Lalamove for you, medyo, pwedeng kasabot din yung Lalamove rider. Diba? Oo. Diba, yung kinukuha yung item sa kanya, nasabi niya, kung magbo-book dapat, Oo. Naalala ko lang na may ganitong scam din dati sa Ragnarok. Siyempre may economy din kasi doon. Pero ganito din, very similar. Kasi ang scam naman dito, merong isang tao na naghahanap ng isang item. Tapos pag bibilin niya, kunyari for 100K. Tapos, pag umakyat ka sa taas ng map, meron nagbebenta ng same item for a lesser price. Kunyari, 80K lang. So ngayon, kung ikaw nagche-check, ang mangyayari, bibilin mo yung item na yon for 80K, tas pupunta ka sa kanya para ibenta for 100K. So parang kumita ka. Ganon. Pero scam yun. Kasi usually yung mga ganitong item na to, yung mga walang kwenta lang. Mura lang. Talaga. Oo. Wala talagang value. Walang so value. Parang, once na mabili mo na dun sa isang taong yun, for Wala na 80K, pagbaba mo, wala na yung bumibili kasi magkasabwat sila. So parang Nabenta ngayon, lang. nabenta lang sa'yo for So, 80K yung walang kwentang item na yun. na biktima because of your own? Greed. Ganun ba? Di naman. Gusto mo lang profit ng konti. Hindi ba greed? Akala ko greed eh. Hindi kasi ganun nangyari sa isa kong kaibigan. Naalala ko lang to kasi alam mo yung very complicated somehow na scam style. Oo. Ayun. Not you, it's a friend. It's a friend. Oo, kwento ng friend ko yan. friend ng kakilala. Definitely not me. Pero dito sa scam story ni Tuna, grabe. Buti hindi, alam mo, minsan 'di ba nagbebenta din kasi ako ng mga items. Merong iba na may mga, kasi ako do sa mga laruan ko. Ang nangyayari naman talaga, bigay mo muna sa akin yung pera, tsaka ako papadala yung laruan. Kaya lang yung iba kasing mga bumibili, I'm not sure kung saan sila galing. Siguro nag-iingat lang din naman sila. Parang pagdating ng rider, tsaka nila babayaran pag nakausap nila yung rider na okay na, nasa akin na yung item. Which is okay rider naman. Totoong rider. Which is okay, binok nila yun. Pero wag din dapat okay aalis yung rider hanggat di na papasa yung pera. Oo, ganun din. Oo.
So, yan. May mga ganong transaction. Oo. Ako naman, pagka nag-benta or ako yung bibili, mas prefer ko na lang meet up. I think safest yun kasi kaliwaan na lang kayo. Ma-eliminate nyo yung hintayan sa item tsaka yung bayaran. Tapos ma-inspect mo sa harap nila, yung gano'n. Pag sila True bibili naman. sa'yo. Minsan kukunin nila sa bahay. Alam mo, nabenta ko yung nabenta ko yung stationary bike. Na parang 2 or 3 times ko lang sinakyan. Grabe ka. Tapos, ayun. So, Pumunta sila listener dyan sa natin inyo. yung bumili. Oo. Si Okay. Teka, baka hindi ko Okay lang, shoutout. oo. Baka secret lang pala, sorry. Oo. Pero binili niya para sa papa niya na senior citizen. O, diba? From Cavite, pinuntahan nila ng Novaliches. Wow. Okay lang naman yun kasi may hawak naman sila sa'yo. O, diba? Mamaya, ma-cancel ka. O, pag gano'n. Wow, ka-cancel. Wow. May clout. Pero sa mga laruan naman kasi, usually, ganun yung nangyayari. Una mo na bayad and then tsaka ipapadala. Kapag may na-encounter ako na may mga andaming wala pa, hindi pa rin ako nahihingan ng ID. May nangyari na ba sa iyo yun sa mga buyer mo? Nagtataka lang ako kung may mga ganun, may mga pa-ID pa. Kasi mga transaction ko naman wala. Medyo sketchy na ako sa mga ganun. Alam mo, may mga kasamang ID. Kasi baka yung ID mo naman gamitin nila for somewhere, something else. Sa ano ka ba? Carousel ka ba nagbebenta? Hindi. Sa Facebook. Facebook. So parang legit naman kasi yung FB mo. No? So Oo, kasi sa mga, I don't know, sa toy community, parang ganun na kasi yung transaction. Bayad muna and then tsaka papadala. Pag meron akong mga na-encounter na minsan yung mga buyer na gusto, ang daming arte, alam mo yun? Na, pass na. Dito muna, kailangan may mga conditions. Alam ko nag-iingat lang naman, pero naiinis ako na parang, ang dami naman nangyayari. Grabe ka. Ayun. Scam. May mga mabibili nga ako, na mabibenta ko nga, mga 25K. Sige, upfront, transfer agad sa 25K. Tsaka yun, usually bank din kasi, bank account yung ginagamit para traceable. Ganon. Alam ba ng nanay mo na bibili ka ng mga toys worth 25K? Oy. Siyempre, dinedeclare mo sa bahay magkano lang. Uy, ano lang to, napanalunan ko sa raffle. Ilang raffle na yung napanalunan mo? Congratulations! Ayan. Sa mga nagbibenta po dyan at bumibili online, mag-ingat po tayo. Yes. Thank you, Tuna. Thank you, Tuna. Ang galing ng kwento. Clear naman siya. Next. Hi, G-Boys. Si codename Chigo po ulit. Kung curious kayo, Chigo comes po from pinagsamang Chihuahua at Beagle. Kung di naman kayo curious, edi okay. Charot. Ang tagal ko nang walang entry kasi napaka-vanilla ng buhay ko. Pero random kwento ako recently about sa isang nag-chat sa akin about sa item na binibenta ko sa FB Marketplace. Ito na naman. Same. Bentahan na naman. Nagpo-post kasi ako sa isang FB group, isang group sa Facebook ng PS4 games ko. Recently, sinubukan ko din i-post yung items ko sa FB Marketplace. Madami din kasi nag-reach na tao doon. One day, may nag-chat sa akin, babae. Nakalimutan ko na name kasi nawala na yung chat messages namin sa Messenger. Nag-inquire sa presyo ng isang item na binibenta ko. After ko masabi presyo, binigay niya agad complete address niya. Ipapa-pick up niya daw yung item via Lalamove. Tapos ako daw mag-book. Nainis ako, pero kinalmahan ko muna at sinabing siya dapat. Pero insistent si ate. Ako dapat babayaran niya na lang shipping fee pagdating sa kanila. Sobrang atat niyang ipa-pick up, pero never niyang sinabi kung paano niya muna babayaran yung item. Dahil nainis ako at low-key akong tinamad mag-book for her, sininzone ko na lang siya. Tapos, hindi naman na din nangulit si ate. So, napaisip ako na baka scammer siya. Kasi kung interested kang bilhin yung item, ikaw na magbo-book nun. Okay? Anyway, pa-validate naman po itong thoughts ko. Mukha bang scammer si ate? Tama bang si seller ang magbo-book ng rider para kay buyer? Love your podcast and you guys. I'm busy ko sa trabaho and pagod palagi after work. Hindi ako agad nakakapakinig ng new episodes nyo. Natatambakan tuloy ako. Sana din makapunta ako sa next pa-meetup nyo. Last time kasi may pasok ako. Stay safe guys. Ito po ang aking entry sa slides. Salamat po. Love you guys from Chigo.
Anong sagot Thank mo you, dun sa tanong Chigo. niya? Sa akin kasi parang wala din namang masyadong rule. Kung sino yung may bet Ako na kasi mag-book. niisip ko, kung hindi ako ang nag-book, baka yung darating na rider is hindi niya naman talaga binook. Tapos, kasabwat niya. Tapos parang, or whatever. Gusto mo ikaw yung nagbo-book? Para alam kong legit na rider yun. Paano kung siya naman din yung hindi magtiwala, magsabing, baka kakutsaba mo lang yung rider? Ayun na nga. Kaya mag-meet up na lang tayo, te. Kaya meet up ka. Advocate ng meet up. Yan. Sa akin naman, wala naman ding kaso. Kasi either siya yung nagbo-book or ako. Kunyari ako yung seller, no? Ayun, minsan iba-iba eh. Depende kasi minsan yung iba, parang hindi kasi mahanap sa map yung ako na lang magbo-book. Ikaw na lang, oo. Or baka ang iniisip naman ni Chigo, baka mag-book ako, tapos bigla siya mag-back out, napabayad pa tuloy ako sa Tapos parang di pa siya nagpabayad. mostly yung seller ang nagbo-book. Tama, ano ba Nagbo-book. sinabi niya dito? Tama bang si seller pa magbo-book ng rider? Okay. Yun. Mostly sa akin. Kung sino yung nagbebenta, siya yung magbo-book. Pero ikaw magbabayad. So, games yung binibenta niya. No? So, yung bigla nang hindi na rin sumagot, ibig sabihin talaga interesado. Is that indicator na scammer? Ayaw na rin. Hindi naman scammer. Baka may nakita na siyang iba. Oo. Or parang, ayoko na rin kataransakto. Ganyan. Kasi ayaw nung gusto kong conditions. May mga ganun, di ba? Correct. Ayun. Ayan. Naalala ko lang meron ako isang binibentang metal build Gundam dito na binalik sa akin. Kasi nagkasulian kami ng pera. Idiot na idiot ako. Bakit binenta ko. Parang hindi niya nagustuhan. Yellowish na yung ganito. Kahit sinabi ko naman na yellow, di ba? Sabi, loose yung ganito, yung waist. Ganyan. Tapos sabi ko, sobrang inis ko, ibalik mo na lang yung item, babalik ko yung pera. Ganon. Ayun, parang gigil na gigil pa siya na parang feeling niya i-scamin ko siya. Niloko siya. Oo. Sabi ko, sige, pagdating ng item, ipapadala ko sa yung pera. So, balik mo sa akin. Shoutout mo nga yan. Debenta ko. Nakalimutan ko yung name eh. Ito yung imi-meet ko dapat sa Green Hills, tapos biglang hindi ako sinipot. Parang gag. Ayun. Okay. Nako. Siyempre sa paningin niya, ikaw yung scammer. Huwag ka nga siya. Salamat, Chigo. Ayan, sa'yo sana na yung nakatulong pera kami. mo, Char. Ay. Galit pa sana din. Feeling ko lang. Sinumpa niya. Sinumpa niya yung item ko kasi wala nang bumili after niya. Baka siniraan ka niya somewhere. Hindi mo na Ayop makita. Siya. Baka hindi mo nakikita post niya kasi naka-block. Binlock mo siya. Sabi niya, pakaiwasan, scammer. Pangit yung item niya. Mucho share siya. Salamat, sige, Chigo ibahin ko yung picture. Ayan. Nakaisip ko, ibahin ko yung picture, diba? Hindi matapos. Hay. Hindi ko pa sinabebenta, nakakainis. Post mo na sa Facebook group natin. Baka may gusto doon. Salamat, Chigo. Ito na talaga. Salamat, Chigo. And next. Hi, G-Boys. It's Spain na Colada again. So, ayun, may bodol story na ako sa inyo. Ayan. Kung matatawag man yung ganon, di ako sure, kayo na maghusga. Anyways, 2 kwento ito nangyari this Feb. First story, pumunta ako dito sa SM para mag-lunch kami ng friend ko. Pero, bago ako dumiretso sa resto na kakainan namin, naisipan ko mag-CR muna para to freshen up. Ay. Pumunta ako sa escalator since, pagkataas nun sa left nun, yung CR sa floor. Kaso, wrong decision pala. May boot doon ng tapos bigla ako nilapitan ng isang staff na babae. Nagpakilala siya, pero sa sobra kong gulat, paglapit niya, di ko na maalala. Tapos inisip ko, baka manghihingi ito ng donation. So yun, nanghingi nga. Pero emphasize ko na more on namilit magbigay doon sa donation.
Tapos, ang dami pang data tungkol sa kung saan mapupunta yung donation. Tapos, sign up daw ako using my email and phone number. Sobrang timid ko na tao and admittedly, umira lang pagka-introvert ko and go lang ako ng go kahit ayaw ko. Nanlalamig na ako sa nerbiyos. Mas nanlalamig na ako nang sabi ni ate, ibigay ko daw yung bank details ko para online transfer daw ang gawin doon sa donation ko. Mm-mm. Hindi daw kasi sila tumatanggap ng cash donations. Tapos, ito pang ayaw ko na ibibigay nga nila. Namilit pa sila na via GCash or Maya daw ako mag-transfer. Tapos, here's the kicker. 1K ang minimum na donation. Ay, Hmm? may presyo. Ito yung minimum. Napamura ako sa utak ko sa pagkataas-taas ng minimum na donation na yan. Inis na ako kasi di ako makahindi. Hindi ako maka-walk away. Pero buti na lang, na-conscience si ate. Na-conscience si ate na ibaba to 700 pesos via GCash number yung ibigay ko. Na-convince. Na-convince. Akala ko na-conscience, na-consciensya. So, ayun, ang ending, nabawasan ako ng 700 ng araw na yon. At sa inis ko, akala ko donation ay kusang loob na ibibigay. Tsaka naloka ako na may minimum amount, di ba? May receipt naman silang binigay dahil via GCash ako nagbigay. Mukhang legit naman, pero nakakainis lang talaga. Any thoughts po on this, G-Boys? Ayun, doon na tayo. May nangyari na rin ganyan sa akin, pero syempre, hindi sila nagwagi. Hindi sila tagumpay na manghingi ng donasyon sa akin. Sa Trinoma dati, merong ganyan. Oo. Tapos yun din, hinihingi nila na maging regular yung donation mo. So parang, if I remember correctly, kakaskas yung card mo and it's gonna become a recurring charge na sa Oo. bill mo. Tapos Mm-mm. pupunta siya sa mga bata, I think. So legit naman yata siyang Oo. organization. Yun nga lang, medyo, syempre pagka hindi bukal sa loob mo, marami ka talagang bills. Tapos 700 o yung minimum na 1K, malaki yun. Di ba? Ang laki nga. Parang iisip ko nga mga 100 lang. But 1K? Dapat Ang kung laki nga. donation maluwag sa loob. Di ba? Gusto mo talagang tumulong. Parang napilit ka patuloy na magbigay ng 1K. Kasi yun yung Tas- minimum nila. So hindi ka na feel good sa pagtulong mo, chances are, later, ayaw mo nang gawin. Di ba? Naalala ko lang yung kay So- Jordan Peele na skit. Alam mo yung $1 lang you could save a child. Tapos, parang pinipilit niya yung, ano ba yun, yung kasama ni Jordan Peele. Si Keegan Michael Key. Oo. Yung kalbo. Oo. Sige na, isa lang makakaligtas ka ng bata. Napanood ba to? Hindi. Ayun. Tapos? Basta, alam mo yung nasa labas lang ng building. Tapos, siya yung, si Jordan Peele yung nagsasabi na, $1 lang, makakaligtas ka ng bata, donation lang, gano'n. Sabi nung isang kapartner niya, ay, hindi. Sabi, sige na, makakaligtas ka ng bata, makakatulong ka sa kanila. Parang, hindi pa din. Mga 3 times niyang ginaganon. Hanggang sa, sige na nga, ito, $1. Yan, binigyan niya ng $1 si Jordan Peele. Hindi, sorry, 3. Here's $3. Ayan, para makaligtas tayo ng 3 bata. Tapos nung binigay sa kanya yung $3, biglang nagtawag si Jordan Peele ng isang puting van. Tapos nung lumapit yung puting van, binuksan niya, naglabasa yung mga bata. 1, 2, 3. Oo, tama na, 3 lang. So, ayan. Gago. Kidnapper malayo. Oo. Yung pala yun. Tanginan niya. Donation pa lang hinihingi. Legit palang ililigtas, guys. Ikaw ba ay pala donate sa mga ganyan, mga UNICEF, sa Red Alam mo, hindi. Pala-donate ako sa mga nasa kalsada. yung mga immediately makaka-receive, ganyan. Oo. Mga- Kahit may na dumadaan meron sa, chika na may sila. Kunyari may sindikato. sindikato. Hindi ko alam. Medyo mahina yung puso ko sa mga ganun. Ay, nako. Test nyo nga, sige, din pag nakita nyo. Ano, Magtaong grasa costume ka, gano'n. pamasahe lang po, pauwing, Ayun. Ako, no. usually din kapag sa, yung mga matatanda. Pero ang ayoko, ito sorry ako may ma-offend, ang ayoko yung pag kumakain kayo tapos may kakalabit. Oo, tapos tataonan nila na na kumakain. Kumakain Kasi ka. bawal yun, di ba? Tapos minsan yung yung Bawal mga nagbibigay yun?
bawal sa mga establishments yun. Yung Okay. ano sila, Solicit ba papasok sila kunyari? dun. Ganon. Tapos yung bebentan ka minsan ng ballpen Mm-mm. or kung anik-anik na ano. Mm-mm. Pinagagalitan kaya sila minsan ng ano. Tapos, Oo. yun. Kasi natatakot ako kasi baka mamaya hypnotize yung budol. Parang Oh. excuse para lapitan ka tapos ano, Kunin na yung mga maya-maya gamit mo. Wala ka na. maya-maya nag-withdraw ka na. Hala ka. So, ingat po tayong lahat. Okay. Ay. Ito po sa second story. Nagja-jogging ako tapos huminto ako kasi di ko na kaya. So, lakad-lakad na lang ako. Hanggang sa may nakasalubong ako nagbebenta ng puto. Nag-alok yung mama kung bibili daw ako. Sabi ko, hindi po. Kaya diretso lang ako sa lakad ko. Fast forward, pabalik na ako sa starting point ko. Kaya sabi ko, pahinga muna ako. Umupo ako saglit sa mga benches. Nakasalubong ko ulit yung mama na nagbebenta ng puto. Nag-alok ulit siya at bumili ako. Ayaw ko naman kasi yung dala ko na, bumili ako. Ayaw ko man nga. Ayaw niya man. Kasi yung dala niya ay 500. Tsaka barya sakto yung pamasahe niya pa uwi. Pero yung mama nangungulit na pampabuenas lang daw, wala pa kasing benta. Naawa ako kasi, kaso nga wala akong barya. Ayun, si mama kumuha ng puto sa basket niya, binigay sa akin. May sinasabi pa siya pero di ko maintindihan. Sabay talikod at naglalakad pabalik-balik. Ako naman di alam kung aanhin ko yung puto. Hinabol ko yung mama para ibalik pero ayaw, may sinasabi siya pero di ko maintindihan. Bad trip na ako kasi namimilit siya tapos pinagtitinginan na ako ng mga tao. Kaya yun, yung taga-barya kong pamasahe, binigay ko sa mama kasi ayaw niyang kunin yung puto niya. Bad trip ako naglalakad para maghanap kung saan ako magkakabarya ng pera para pamasahe pa uwi. Madaling araw nun. Kaya naghanap ako ng 7-Eleven. So yun lang, G-Boy. So happy na nakahabol na ulit ako ng pakikinig sa inyo. Late ko na napakinggan yung mga slides kasi inuuna ko yung mga main stories nyo. More episodes to come po. P.S. Thank you sa pagbati nyo sa birthday ko ngayong May ko lang din napakinggan kasi late na ako nakikinig ng slide app nyo. Ayun. From Sabi ni Pina Colada. Pina Colada. Thank you. Ay, yung Thank second you. scam ba yun? More of pinilit siyang bumili ng puto. Oo, more pilit bumili. Pero nagkabayaran ba sila? Parang anong nangyari? Kung hindi hinabol ni Pina Colada, hindi siya mababayaran? Hindi mababayaran yung mama? Parang ganun nga yung intindi ko. Pero ang binayad niya yung pamasahe niyang loose change. Oo. Kaya siya nahirapan umuwi tuloy kasi 500 na yung next na pera Parang hindi niya. naman siya scam talaga. No? More of... Baka may something yung puto. Urgent. Ayun. Mahilig ka ba sa puto? Yung question no? Depende sa puto. Yung matamis na puto, ayoko ng bready na puto. Ayoko ng bready na puto. Bakit? Yung sweet na puto ang gusto mo. Oo, sweet na puto. I see. Wow, thank you for the information. Ay, maraming salamat, Pina Colada. Pina Colada. Ingat ka sa mga puto. Okay. Next, another one. Hi, Kuya G Boys. Ready again. How are you? May kwento na first time ko ma-experience. Simulan ko na agad at baka masimulan pa ng iba. Char. Meron kasing sikat na festival here sa Quezon Province. Pwede ko na babanggutin kung ano. Celebrate siya every second week of May. Ano kaya yun? So, eto na nga. Dito kasi ako nag-stay ngayon for work and for good na rin siguro. Umattend kami ng festival and inakit ko family ko from Bicol. Sobrang saya kasi maraming events. Simula Saturday to Monday ang ganap. Then Sunday, ginanap yung grand parade na pinakaabangan din dito sa festival. After yung parade, kaya gala-gala muna kami nang before magsimula. So napadaan kami sa isang group of people na parang kasali sa parade. So may dala silang banda na nakasakay sa truck and madaming nakasunod sa pila ng mga naka-white na shirts. Habang kumakanta at sumasayaw silang lahat sa hindi ko maintindihan na salita. So sa isip ko, baka religious group. Lakad-lakad lang kami. Tapos biglang may matandang lalaki na lumapit sa akin at muntik akong higitin at para isama sa kanila. Buti lang nakailag ako at nagmadali kami maglakad. After that,
Umuwi muna kami para magpahinga at habang naghihintay ng start ng parade, fast forward na nasa labas na kami ng kalsada at sobrang daming tao na nag-aabang ng parade. And nag-start na nga ang parade. Iba't ibang school bands, street dancing, float, government officials, etc. At itong nagpataas ng balahibo ko mga kuya. Nung bigla ko nakita sa parade yung truck na nakita namin earlier na may sinisigaw silang isang salita pero hindi ko na sasabihin ang salita, basta natatandaan ko lang ay itaas H. Ano yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Binibilang ko din. letters starts with H. Itaas. H. Ha. Ano kaya yan? Huh. Okay. Paulit-ulit yun, kasabay ng malakas nilang banda. At ang nakakapagtaka ay sobrang dami nilang magkakasama na halos kalahati ng Grand Parade ay sila lang. Eh, hindi siya normal sa ganung festival. Kaya ang mga nanonood ng Parade ay nagtitinginan kasi di talaga alam kung sino sila at ano sila. Ito pa mga kuya, meron silang malalaking tarpaulin na nakasulat yung name ng group nila at merong parang Latin na words. And after nung parade, may isang naglakas loob na nag-interview sa group nila pero hindi ako mapaniwala sa statement na nilabas kasi parang defensive sila pero di nila din ako mag-talk, mga kuya. Sobra ang takot at goosebumps ko nung dumaan sila nung parade at sabi pa ng isa kong friend na kasama naming manood, kakakripsilog ko daw yun. Pero kinilabutan din daw talaga sila. Yun lang muna kuya. Touch ko yung SS ng statement na nilabas sa FB after nung Grand Parade. Meron pala. Saan kaya Oh, yun? medyo Sa napahaba. Twitter. Wait. Pero as a Scorpio, di tayo magsusorry, charing. Love na love ko kayo mga kuya. Sana masarap laging ulam nyo. Drink more water, bitches. From Red Tea. Habang hinahanap ni Gideon ang screenshot ng statement na nilabas sa FB after nung Grand Parade. Nakita mo na ba? Oh, nakita ko na yung H word. Wag mo nang basahin siguro. Hello. Ayan. Hmm. Babasahin ko ba to? Baka mahanap sa FB. Wag mo. Okay. Pero Ano ba? hindi, ang statement, hindi raw kulto yon. Hindi daw sila defensive religion. Isa silang komunidad na mayroong paniniwala at hangarin sa buhay. Okay. Okay. Kaya medyo may pa-secret din. I see. Baka makuyog nga naman tayo. Oo. Marami sila, tandaan mo. Santa. So I feel na, alam mo, pag may mga ganitong organized din talaga, alam mo, nakakatakot din talaga. Kasi hindi mo alam kung anong kayang gawin. 'Di ba? Pag collective din naman, mas mahirap na ganito. Oo. Bungguin. Tsaka parang so far wala naman silang ginawa other than sumama dun So sa parang parade. ng gate crash sila Crash ng parada. sila ng Parang parada. ganun yung nangyari. Or baka nag-sponsor sila kaya pinayagan silang sumama. Tapos Mm-mm. nanghihikayat sila ng members siguro. Oo. So, Same na doon man. you don't Yeah. know. Mm-mm. Pero, ayun, kung hinila siya, yung nung unang banda, bigla siyang hinila. Yun ang medyo katakot. Pasama Para ka bigla dun sa... isama ba sa parada? Ganun. Mm-mm. So, ayan. Ang hindi daw sila kulto. Okay, good for you guys. Good for you guys. Hoy, speaking of, di ba meron nga nabalita ngayon, sa may Surigao ba yun? Yung cult na aasawa ng mga batang babae, tapos merong SA pang nangyayari. Oh my, nakita ko yan sa sa news. Sobrang dami din nila. Grabe, Tapos di ang ba? dami rin ng mga bata. Tapos yung leader nila, diba sabi niya siya daw si Jesus Christ. Santo Niño. Yun ba yun? Oo, parang medyo... So, abangan natin yung development ng kaso. It's a developing story. Huh? Ayan. Maraming salamat. Thank you, Red Tea. And another one. Hi, G-Boys. Please hide my identity. Call me Mr. X. Although dito ko siya sinasubmit, you know my real identity naman. Now, going to my very long story. This is a real story. By the way, it's up to you if you will believe me or not kasi I was a survivor sa nangyaring to. So please hide my identity. Kami.
So this story happened in one of the towns sa Batangas noong 2009. I was around 15 at that time. It was when my lola died. We celebrated Christmas sa hospital and my lola died on the night of Christmas. So syempre it was devastating. Kasi laki ako sa lola ko since I was born. So after my lola died, we brought her home and syempre as usual, madaming hinintay na anak ang mga tito at tita ko galing ibang bansa. So medyo ang tagal ni lola sa bahay. Inabot ng 2.5 weeks bago nalibing. So you can do the math. Now, moving forward sa nangyari, on my lola's last day, we were just outside our home playing cards and bingos. I felt that chill at that time din. Lagi akong nananalo ng swerte. Swerte ko, pero still I feel really cold at that time. Siyempre ako naman, binaliwala ko lang kasi baka sinwerte lang talaga ako and I thought okay lang ako. Hindi pala. Kina next morning, I was so sick. So sick that I can't walk para dalhin sa simbahan yung lola ko para ihatid. Kasi usually sa province, ihahatid namin yung mga namatay from home to cemetery. Lakad pa rin. Oo. Lakad pa rin. Pero at that time, di ko talaga kaya maghatid. And during the mass na minimisahan yung lola ko, I saw a lady beside my lola's coffin. Even though I was sick, I know she was there watching. And you can't see the face. She was black. She's wearing long black dress like parang ikakasal. I know she's something that is not supposed to be there. Pero yun, there she was standing. And from there, I closed my eyes and pray. And there, when I opened my eyes, she was gone. But then, nagkasakit na ako ng dire-diretso. Akala ko trangkaso. Akala ko normal na lagnat. Hindi pala. So, nalibing na namin si Lola. Akala ko magiging okay na. Now, here, where it really starts, as time goes by, I started seeing weird things. First experience was suddenly, I woke up inside the bathroom. Binuksan ko yung gripo and blood started to come out galing sa gripo. And shit was really scary. Tapos habang bumubuhos yung dugo sa punong timba, medyo may nakita akong babae sa likod ko. May nakahigang babae, patay. I shouted for help and scared out of my wits. Ran out of the bathroom and I was shouting, "Patay na babae! Patay na babae!" Paulit-ulit. Tinanong ako ng tita ko sa sobrang takot niya. Tita. Ako si tita. Ano nangyari? Patay na babae! Patay na babae! Inutusan ng tita ko yung kasambahay namin to check. Pinuntahan yung bathroom and they checked the faucet was open and no one was there. And punong-puno na yung timba. So sila iniisip baka daw may nakapasok pero wala silang nakita. Now moving forward, I am still sick and I'm not getting well. Every 8 p.m., dinadala ako sa ospital, sa ER because hirap akong huminga and sobrang sakit ng katawan ko. Hindi ako makahinga and I'm having chills down my spine whenever I hear that song of mine. Char lang. Ayun, I'm having chills every episode, chill episode every night, pero pawis na pawis ako. And habang nasa ER, walang makitang sakit sa akin, walang findings. So bilang nasa province kami, we also believe sa manggagamot at albularyo. And of course, nagpa-check ako and there we discover a lot of things nung nagpa-albularyo ako. And apparently, kinukulam ako. And the second most shocking thing is that yung lola kong namatay kasi ay kinulam din. As per the albularyo, in fact, you all to be shocked to learn who did this, but later na yan. So yun nga, we discovered na kinukulam ako at ang lola ko ang namatay sa kulam. And by the way, nag-start to nangyari noong January 2010 at na-discover lang namin na ganito 4 months nung inaatake na ako ng sakit na walang findings. So ito na nga. Oo nga eh. O yung manggagamot. Ang dami. Manggagamot at tita lang to. So, ako na lang si manggagamot para consistent kang si tita. Okay. Sige. Kinukulam ka, Toy. Ang haba ng daliri mo sa hinlili ito. Pati ang lola mo. Kasama mo pa. Hala! Sino po gumagawa niyan? May malaking selos sa pamilya nyo. Dahil ikaw ang paboritong apo. Sa'yo sinasalin ang kulam kasi patay na ang lola mo.
Paano po namin siya mapapagaling? Ako po ang bahala. Handa po kayo ng asin, kandila, insenso. Pero aalisin ko po muna ang kulam sa pamangkin nyo. Alam kong hirap na siya. Kinuha ng manggagamot mga kamay ko at pinagpantay niya yung mga daliri ko. At makitang mas mahaba yung kaliwa kesa dun sa kanan. Yung kahaba. Ng daliri, yung indicator daw na may nakulam. Sobrang haba talaga as in. From there, nagsimula na rin siyang na may kinuha siyang triangle na malaki na may mata sa gitna. Ay, Illuminati. Illuminati. At pinatong sa mahaba kong hinliliit at dinasalan ito. Ay. I-check nyo nga yung mga hinliliit nyo kung kinukulam kayo ngayon. Pagtapatin nyo kung mahaba. Pantay. Okay. Parang Pero sa kanya siguro slight. ganyan. Ganon. Ganyan kahaba yung difference. Ayan. At habang ginagawa niya ito, ay nakakaramdam ako ng sobrang sakit. Kahit hindi niya ito binabaon ng matindi, sobrang sakit at doon na nagsimula ang mahigpit na laban. Nawalan ako ng malay habang ginagamot. Dahil yung sigaw ko ay nag-iiba na ang boses ko. Sabi ni tito at tita ko, kinakausap daw ako ng parang ibang tao. May nakausap daw silang babae na pinoprotektahan daw ako. At kung ito daw, yung babaeng nasa bahay namin na nakaitim. Umuo lang daw ito at ito mismo nagsabi na kinukulam daw ako kaya hindi siya umaalis sa tabi ko. So, ang ginawa, itong protector. Oo. So, ang ginawa is pinalayas kasi wala daw nakikitang masamang intensyon itong babae. Pinalayas yung babae? May nakausap daw sila, si Tito, si Tita at si Albularyo na matanda na humihingi ng patawad sa kanyang kasalanan at pinagsisisihan daw niya itong ginawa sa akin at sa lola ko, hindi na daw niya uulitin. And guess what? While on the process, nung tinatanggal yung kulam sa akin, unti-unting naglalabasan ng mga bubog sa katawan ko nang hindi dumudugo. As in, lumalabas daw ng kusa na parang nakatanim sa balat ko. At lumalabas na kung anong likido sa katawan ko, sa pores ng katawan ko, lumalabas kahit sa mukha ko, may lumalabas. At tuloy pa rin ang pagmamakaawa ng matanda na huwag siyang papatayin. From there, gumaling na ako pero tuloy pa rin ang pagpapakita sa akin ng mga tao o nilalang na hindi ko dapat nakikita. Pero hindi ko sila pinagbibigyan bahala sa aking buhay. Ano ibig sabihin ng pinagbibigyan bahala? Parang pay no mind, parang ganon. Siguro. At dito, sa dulong bahagi ng aking kwento, ang kumukulam sa akin at ang kumulam sa lola ko ay walang iba, kundi ang kapatid niya. Dahil sa inggit ay nagawa niya ito, isa siyang taong simbahan sa umaga at iba pala siya sa gabi. Hindi namin siya ginantihan sapagkat isa siya sa nagpalaki sa akin. Pero hindi ko pa rin siya mapatawad sa lahat ng nangyari. PS, kung nagtataka kayo sa unang part ng story ko, nagising ako sa CR, it's because I am a sleepwalker. Yan lang po story ko. And I am happy and proud to say, sorry, sobrang haba ng story. Ito na rin ang ambag ko. And itong story na to ang tinatago ng family ko. And I can't share this to other people kasi I'm not proud of it. Nung na-experience ko. So some people know this who is close to our family. Pero this has been a secret for a very long time. And I hope ma-enjoy ng listeners. This is a one whole episode na ata, lol. Thank you. Sorry again napahaba. And again, please hide my identity. Mr. X signing out. Meron pa ba? Walang period yan. Di ako mahilig. Pansin ka sabi ni Mr. X. Mr. X. Ay, Mr. X. Grabe. Mr. X. Ako, naniniwala talaga ako sa Kulam Kid. So, naniniwala ako dito sa kwentong to. Kasi may mga narinig din ng mga stories ng mga taong kinulam. Grabe. And yung kanya, grabe. Ganun pala, no? Kinulam originally yung lola niya. Pero nung nag-pass away na yung lola niya, napasa sa kanya yung kulam. So parang ganun kalakas yung puwersa, yung force. Napasa or sinadya ba nung mangkukulam na siya targetin? Bilang favorite nga siyang apo. Ito. Tama, diba? Gagawin ko to sa paborito mong apo, si Gina. Karen po.
Alam mo, tayo na lang mga matatanda nakakaalam nyo. Wala Hindi na na alam siya. ng mga bata. Pero anyway, Ayan. so, Ako. ayun, pwede pala yun, mamanahin mo yung original kulang. Mm-mm. Pero, shit. Tapos ngayon, nung nagkabukingan, nagmamakaawa siya ngayon na wag ibalik yung kulam sa kanya, na wag siyang papatayin. Pinatay niya nga yung kapatid niya. Nagawa niya nga yun. Tapos ito pa si Mr. Toy. X. Mm-mm. Tapos ngayon, papaano. Di ba naiisip ng mga nagpapakulam na eventually malalaman din naman kasi may mga Na siya. Di ba? Siya yung Yun naman mangkukulam. commonly yung nangyayari. Or di ba sinasabi nga nila na may balik sa'yo? Alam mo siguro sa sobrang galit, dead man na ako sa bayad, di ba? Basta makaganti lang ako sa'yo. Pwede. Diba? Sounds like me. Pero Sounds like something Glenn would do. Yeah. May option ba? Ganon, naghahanap ka na, no? Pwede ko bang kulamin to? Kaya yung umagrabyada sa akin yun, hintayin mo lang, may mahanap ako mangkukulam. Ngayon kasi wala pa. Oy, meron 'di ba yung group, yung mangkukulam, 'di ba? Nagtatag nga siya, everyone. Kung sinong may gusto. Ganun. Ay. Sige nga, manda ka. Pero yung isa, yung isang bakit tumutulong sa kanya yung babaeng nakaitim, pinoprotektahan siya. Sino kaya yun? Guardian Angel? Oo. Tapos ba't nila pinaalis? Di ba? Baka kala siya yung baka unwanted guest siya or what? Or gate crasher sa lamay. Parang ang dating nga sa akin, para siyang alam mo yung vaccine, yung babaeng nakaitim. Kasi nga, kung wala yung babaeng nakaitim na yun, baka mas malala pa yung nangyari kay Mr. X. Siya yung kontra. Siya yung positive energy. True. Birayin mo, akala hindi nila malaman yung sakit niya for 4 months. Ang hirap na na. May sakit ka for 4 months. Hindi mo alam. Tapos maglalabasan yung bobog sa katawan mo. Oh my God. And we're glad na okay ka na ngayon, Mr. X. Sana tuloy-tuloy na yung I-refer mo naman recovery kami sa albularyo. Mga effective Oo, diba? Or pwede bang ma-interview? Oo. Yung I-guest. Doon tayo mag-record sa bahay nila Gideon pagka ganyan. Ala! Maraming aso. Hindi pwede. Bakit? Hindi naman kasali ng aso. Maingay. Kasi lagi mag-iingay lang sila lagi. Kasi pag may bisita. Ganun ba? Tapos kakaibang sa inyo na lang. Siguro yung dito na nga lang. Parang free naman dyan sa inyo. At marami rin akong idudulog sa kanya. Marami akong mga tanong. Ay, may kilala ba kayong pwedeng i-refer? Sabihan nyo lang kami. Diba? So, ayan ang mga stories natin for today. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-send. If you have similar stories ng horror, katatakutan, true crime, scam, at kung ano-ano pa, let us know. Use slide into our DMs on Facebook, Instagram, or Twitter. We are Cripsilog. Correct. Salamat sa mga nag-send today. Ang gaganda ng mga kwento nyo kahit yung iba ay ayaw talagang gumamit ng mga tuldok. Pero nagkakaintindihan naman. So you can also send it via Gmail. Kung medyo mahaba-haba, send it to cripsilog@gmail.com. Or kung gusto nyong anonymous, you can use Curious Cat. Just search for Cripsilog. Yes, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin sa Patreon, sa PayPal at sa GCash. Nasa description po ng episode at ng show yung information if you want to buy us coffee. You may also support us by sharing the episode to your friends. Maraming salamat sa mga nag-i-story ng mga episode natin. Yung iba nami-miss ko na nga pero ayun, thank you very much. Let them know how, wala na akong maisip, Glenn. How? Scammable. How sickening Cripsilog is. Sickening, no? Ayan. You might also want to support Bunk. Cripsilog is part of Bunk Collective. Search nyo lang ang Bunk Collective sa Spotify. Lalabas lahat mga shows under Bunk. Marami mga shows, marami mga hosts. Hello sa ating mga bunkmates. Ano pa ba? Rate us 5 stars sa Spotify if you still haven't. And ano pa ba? Follow nyo na din kami sa Spotify. At sa TikTok, follow nyo kami. We're Cripsilog everywhere. Ayun. Yes.
Yun lang. Yes. yun yung ma-add mo, yes. Oy, may shoutouts tayo. Tara. Shoutouts to Philip Andre. Hello, what up? And, oy, congrats kay Barbie. Nagbunga ang manifesting. I-share ko lang ang baby ko, ang youngest creeper at 12 weeks old. Oh my. Oy, congrats, Barbie. Wow, we're so happy for Aga-aga you. naman. Start them young. Salamat, Oo. Barbie. Congrats sa inyo. And sabi naman ni John Philip, hi G-Boys, pa-review ng story of Catherine Baroga. Pa-shoutout din sa love ko, interior designer Akira Cordova, na nag-influence sa akin to watch Cripsilog. It's also her birthday last September 22. I joked her one time na someday maririnig niya yung name niya on one of your episodes. And please make it happen. Thanks, Gideon and Glenn. Best podcast. Thank you so much. So happy birthday, Akira. Happy birthday. And hello din sa inyo, John Philip. What up? Happy birthday. Ayan. Ay, gusto ko lang mag-endorse pala. Kasi kung kailangan nyo ng pabango, punta lang kayo sa Facebook, sa Lianes Perfume. Ay, nag-order ka pala. Yes. Kasi wala na rin akong pabango. Yung pabango ko naman, lang, di ba mga, yan. Cerulean yung binili ko kasi ito yung influenced by, anong tawag dito? The Devil Wears Prada. Blue de Chanel. Pero yan. Mm. So, punta lang kayo sa Cerulean. Lianes Perfume sa Facebook to order. Ang ganda ng packaging nila, hologram. Oh, wow. Oo nga, ang ganda. Special. Congrats, Ba, hindi yata. di ba yung pangalanan ba? Baka wag, oo. Basta alam Pero mo punta lang na. kayo sa Lianes Perfume. Mm-mm. Ayan. Ayun lang. Ano pa ba? Wala na yata. Mercy. See you on Monday for another Monday. regular episode ng Cripsilog. My name is Gideon. And this is Glenn. Mercy and compassion. And productivity bitches. Buyers. Bye.